Goliath was a man who stood very tall. David was a boy who was but small. Goliath wore armor and fought with a sword. David's armor was his faith in the Lord. One stone slung just by David's faith knocked the giant down, put him in his place. When the army saw what David had done, they turned on their heels and began to run. Swing, 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 you don't have to be afraid. With God on your side to open up your eyes, you can be brave, brave, brave. Swing, 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 you don't have to be afraid. With God on his side to open up your eyes, you can be brave, brave, Goliath brave. Was a man who stood very tall. David was a boy who was but small. Goliath wore armor and fought with a sword. David's armor was his faith in the Lord. One stone slung just by David's faith knocked the giant down, put him in his place. When the army saw what David had done, they turned on their heels and began to run. Swing, 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 you don't have to be afraid. With God on your side to open up your eyes, you can be brave, brave, brave. Swing, 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 you don't have to be afraid. With God on his side to open up your eyes, you can be brave, brave, brave. Goliath was a man who was very strong. David was a boy who knew right from wrong. Goliath bullied people using his size. David chose faith and that choice was wise. Swing, 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 you don't have to be afraid. With God on your side to open up your eyes, you can be brave, brave, brave. Swing, 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 you don't have to be afraid. With God on his side to open up your eyes, you can be brave, brave, brave. One stone slung just by David's faith knocked the giant down, put him in his place. When the army saw what David had done, they turned on their heels and began to run. Swing, 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 you don't have to be afraid. With God on your side to open up your eyes, you can be brave, brave, brave. Swing, 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 you don't have to be afraid. With God on his side to open up your eyes, you can be brave, brave, brave. With God on his side to open up your eyes, you can be brave, brave, brave. Let's pray. Dear God, thank you for this day, and thank you for the missionaries, and praise God. And my heart is with Angel, and thank you for the kids to our Sunday school, and thank you in Jesus' name. Amen. Sabay-sabay tayo na magbasa ng verse na matatagpuan sa Joshua 1:9. 1, 2, 3, go! Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be frightened, and do not be dismayed. For the Lord your God is with you wherever you go. Hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni mang lupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa inyo saan ka man pumaroon. Joshua 1:9. Thank you, Lord. Kuya Ayan, Kuya Anju, Kuya Ninong Toy, kasama to. Thank you, Lord. Kuya Ayan, Kuya Anju, Kuya kasama
ay sabi ating Diyos. Amen. Gandang araw mga bata, bagong linggo at bagong lesson na naman ang ating matututunan. Ang lesson natin ngayon ay tungkol kay David, kung paano natalo ni David si Goliath. Bago tayo mag-start, tayo muna ay manalangin. Sabayan niyo ko. Panginoon, salamat sa panibagong araw na inyong pinagkaloob. Salamat, Panginoon, sa panibagong kalakasan. Dalangin namin, Panginoon, na mayroon kaming matutunan ngayon tungkol kay David. In Jesus' name, Amen. Handa na ba kayo na mayroong matutunan? Handa na ba kayong makilala si David? Si David ay isang batang lalaki. Mayroon siyang 7 mga kapatid na lalaki din. At siya ang pinakabata sa kanila. Si David ay siya ang tagapangalaga ng kanilang mga tupa na alaga. At habang nag-aalaga siya, at habang binabantayan niya ang mga tupa, ay lagi siyang kumakanta. Lagi niyang kinakantahan ng ating Panginoon at tinutugtugan nito ng harp dahil mahal na mahal niya ang ating Panginoon. Ngunit isang araw ay ang mga taga-Filistin ay naghamon ng laban sa mga taga-Israelites. Kaya ang kanyang mga kapatid ay naging soldier, naging sundalo sila ng Israel. Ipapaglaban nila ang bansang Israel. Si David lang ang natira dahil si David ay bata pa, masyado pa siyang bata para maging soldier. Ngayon, ay ang kanyang ama inutusan si David na magdala ng pagkain sa kanyang mga kapatid. Kaya pumunta na siya doon, iniwan niya ang mga alaga niyang tupa doon sa isang tagapangalaga din at pumunta siya doon. At pagpunta niya roon ay meron siyang narinig na sumigaw. May narinig siya. Sinabi na, "Sino ang gustong lumaban sa akin? Sino ang lalaban sa akin?" Meron siyang narinig na gumanon. "Kung sino man ang lalaban sa akin at ako ang magwawagi, ay kayo ay magiging alipin. At kung kayo naman ay mananalo, kami ang inyo magiging alipin." Ganon ang sinabi ng kanyang narinig. Kaya tinignan niya ito at meron siyang nakitang malaking tao. Isang malaking tao, isang higante. Ang pangalan niya ay si Goliath. At 9 feet siya kataas. Kasing laki na siya ng elephant. Nung narinig niya ito, ay tinignan niya ang mga soldier, tinignan niya ang mga kapwa niya Israelita na mga kawal. Lahat sila mga natakot, yung iba nagtakbuhan na, at yung iba ay mga nanginginig na sakat na natatakot na, hindi na alam ang gagawin. Walang umimik, walang gustong lumaban sa kay Goliath. Pero si David ay kahit hindi siya isang kawal ay hindi siya natakot. Kaya naman kinausap siya ni Haring Saul. Sinabi niya kay Haring Saul, "Haring Saul, hindi po ako natatakot. Ako ang lalaban sa kanya." At sumagot naman si Haring Saul, "Ha? Ikaw? Bakit ikaw? Masyado ka pang bata." Yun ang sinabi. Sumagot si David at sinabi niya na, "Ako ang nagbabantay sa aming mga tupa. At mayroong umatake doon na leon at mga oso. At lahat sila'y aking napatay. At alam ko rin ng Panginoon ay iniligtas ako sa mga leon at sa oso. Paano pa kaya sa higanting yan? Alam ko ang Panginoon ay ililigtas pa rin ako." Yun ang kanyang sinagot. Kaya naman nagpasya ang Haring Saul na siya na ang lalaban kay Goliath. At pinasuot siya ng mga malalaking mga armor, ng mga armor, yung mga armor na mabibigat pa. Di ba maliit lang si David? Bata pa si David. Kaya nahirapan siya. Sabi, "Haring Saul, ang hirap nang maglakad sa mga kalasag na ito, sa mga armor na ito. Hindi na ako makalakad ng maayos."
Yun ang kanyang sinabi, kaya naman, unti-unti niyang tinanggal isa-isa yung sinuot sa kanya na kalasag, ang mga armor. Kinuha ni David ang kanyang matibay na stick at pumunta siya doon sa may batis at nangolekta ng 5 bato. Nilagay niya iyon sa kanyang bulsa, 5 makikinis na bato at nilagay sa kanyang bulsa. Iniligpit niya iyon. At si Goliath naman ay nainis kay David nung nakita niya ito, na siya ang lalaban. Sinabi niya, "Mukha ba akong aso sa'yo? Pumunta ka dito nang walang daladalang kalasag? At ang daladala mo lamang ay isang stick?" Yun, sinabi ni Goliath. At sumagot naman si David kay Goliath. Sinabi na, "Hindi kailangan ng mga taga-Israel ng mga malalaking sandata para lamang matalo ang isang malaking kalaban. Kaya naman, kumuha siya doon sa kanyang lagayan kung saan niya nilagay yung 5 bato. Kumuha siya doon ng isang makinis na bato at nilagay niya doon sa sling niya. Pinaikot-ikot niya. Nung pinaikot-ikot niya na ay binato niya doon kay Goliath. Sa tingin niya, natamaan si Goliath o hindi? Si Goliath ay natamaan sa kanyang forehead, sa kanyang noo. Kaya agad-agad na nahilo at puk, natumba si Goliath. At ang mga tao na nakatingin sa kanila, yung iba ay nagulat at ang karamihan sa mga Israelites ay mga natuwa sila dahil natalo nila ang napakalaki na si Goliath. Kaya naman, agad na pumunta doon si David at pinugot ang ulo ni Goliath. Patay na ang malaking kaaway nila. Kaya ang mga taga-Filistin, sila ay nagsitakbuhan, mga natakot, mga duwag. Pero ang mga taga-Israelites ay sila ay natuwa dahil natalo nila ang malaking kaalaban. Natalo ni David na isang maliit na bata lamang. Kaya tayo mga bata, tayo ay maging matapang. Kahit na mayroong malaking pagsubok pa yan, basta't alam natin ang ating Panginoon ay nandyan lamang sa atin itong matatalo. Kagaya kay David na natalo niya si Goliath na isang napakalaking tao. Ayan mga bata, may natutunan Eyes swing, swing, swing. You don't have to be afraid. With God on your side to open up your eyes, you can be brave, brave, brave. Swing, swing, swing. You don't have to be afraid. Faith and courage. Yan. Bilang isang bata, you can be brave. Pwede kang maging isang matapang na bata. Alright, mga bata? Ihanda ninyo, lagay ninyo sa harapan ang isang lagayan na clear para kitang-kita ang loob. Lagyan nyo ito ng tubig. At ihanda ang paminta. Durog na paminta. At konting sabon. Mga sabon sa pinggan. Yan, konti lang. Sige. Ang pamintang ito ay ang gagamitin natin ng mga giant ng Goliath. Gamitin natin ito bilang simbolo ng Goliath sa ating mga buhay. Ano nga ba yung mga Goliath mo bilang isang bata? Itong tubig na to ay gagamitin natin bilang simbolo ng isang batang katulad mo. Isang batang katulad mo na maraming Goliath sa buhay. Mga Goliath na nagiging pagsubok ang siyang humahadlang sa lahat ng kagustuhan ng isang bata. Lahat ng hadlang para hindi matupad ang kanyang pangarap. At ano ba yung mga giant na nararanasan mo bilang isang bata? Sige, ilagay nyo lahat dito. Halimbawa, yung mga COVID, mga viruses
Lalo na ngayon, sa panahon ngayon, di ba? Sabi nila, meron namang lumalabas uli na panibagong virus. Napakahirap bilang isang bata na lumabas kasi bawal. Dahil ang isang batang katulad mo ay madaling hawaan ng mga viruses. Kaya pinagbabawal ang lumabas ang mga bata. Lalo na ang pagpunta sa simbahan para ikaw ay makapagsimba, di ba? Ano pa? Yung mga pag ikaw ay nagkakasakit, mula sa sipon, sa lagnat, ang lahat ng sakit na nararamdaman mo ay isa rin yan na nararanasan ng isang bata na maging gulayat ng buhay mo. Ano pa? Dahil nga sa virus, hindi ka pwedeng makipaglaro sa iyong mga kalaro sa labas dahil bawal, di ba? Ano pa? Yung sa pag-aaral, hindi ka nakakapunta sa school para mag-aral. Bagkus nandun lang sa loob ng bahay, ikaw na lang, doon na lang sa loob ng bahay, ikaw mag-aaral, di ba? Mahirap. Ngunit, ang lahat ng yan ay pwede kang maging matapang na isang bata. Yan, nailagay nyo na ba ang lahat ng gulayat sa inyong buhay? Paano ka magiging matapang? Lagyan niyo ng sabon ang inyong thumb, konti lang. Lagyan lang ng sabon ang thumb. Yan. Sa dulo ng iyong daliri, kahit isang daliri lang. Yan. Handa na ba kayo? We can be brave. Matapang isang batang katulad mo. Dahil mayroon kang Hesukristo sa iyong buhay. Kahit gaano man kadami ang gulayat mo sa buhay at mga pagsubok, walang magagawa yan kung kasama mo ang Panginoong Hesukristo. Pagkat kung mayroon kang pananampalataya sa Kanya, pangako ng Panginoon sa iyo na ikaw ay maging matapang. Ikaw ay magpakalakas, sabi sa ating verse, di ba? Pagkat ang Panginoong mong Diyos ay sumasa iyo. Kasama mo lagi ang Panginoong Hesukristo at ikaw ay lagi niyang sasamahan saan ka man pumaroon at anuman ang mapagdaanan mo na mahirap na bilang isang bata sa mundong ito. Kaya, bakit tayo matatakot? Bakit ka matatakot, di ba? Are you ready? In 1, 2, 3, sabay-sabay nating ilagay ang ating daliri sa gitna. Yan, tingnan nyo kung anong nangyayari sa paminta. Unti-unti silang lumalayo lahat sa gitna. So, ibig sabihin, ang sabon na inilagay natin ay ginamit natin na sumisimbolo sa Panginoong Hesukristo dahil kasama mo siya lagi, mga bata. Kayo ay magiging matapang at anumang giant, mga pagsubok, mga problema at lahat ng nabanggit natin kanina ay kayang-kaya ninyong lahat yan. Sapagkat kasama mo ang Panginoong Sige, tayo Hesukristo. magmanalangin. Panginoon, salamat sa lesson tungkol kay David na aming natutunan. Na kailangan ay lagi namin tatandaan na ikaw lamang ang kailangan namin upang matalo namin ang mga malalaking kaaway. In Jesus' name we pray, Amen. Magandang araw mga bata! Goliath was a man who stood very tall. David was a boy who was but small. Goliath wore armor and fought with a sword. David's armor was his faith in the Lord. One stone slung just by David's faith knocked the giant down, put him in his place. When the army saw what David had done, they turned on their heels and began to run. Swing, 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 you don't have to be afraid. With God on your side to open up your eyes, you can be brave, brave, brave. Swing, 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 you don't have to be afraid. With God on your side to open up your eyes, you can be brave, brave, brave. Goliath was a man who was very strong. David was a boy who knew right from wrong. Goliath bullied people using his size. David chose faith and that choice was wise. Swing, 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 you don't have to be afraid. With God on your side to open up your eyes, you can be brave, brave, brave.
stone slung just by David's faith knocked the giant down, put him in his place. When the army saw what David had done, they turned on their heels and began to run. Swing, 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 you don't have to be afraid. With God on your side to open up your eyes, you can be brave, brave, brave. Swing, 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 you don't have to be afraid. With God on your side to open up your eyes, you can be brave, brave, brave. With God on your side to open up your eyes, you can be brave, brave, brave. Oh, Goliath wore armor and fought with a sword. David's armor was his faith in the Lord. One stone slung just by David's faith knocked the giant down, put him in his place. When the army saw what David had done, they turned on their heels and began to run. Swing, swing.